magandang araw sa inyong lahat dyan mga kalapatid. So tara, samahan nyo ako dito. So yung Beckart, ito yung cock natin, tapos yung hen is nandyan. So yan yung hen. So bakit nagiging brown or red yung anak? So sa mga bago, marahil nagtataka kayo kung bakit ganun. So, yung itim, pwedeng manganak ng puti, pwedeng mag-inakay ng puti. Yung puti, pwedeng mag-inakay ng itim. Ang dahilan yan is yung sa mga in-infuse na mga ibang lahi dyan. So, or in-outcross. So, yan ang nagiging resulta kung bakit nag-iiba yung kulay ng mga inakay. So kung di mo alam yung history ng mga ancestors, yung mga ninuno, kanununuan nila. So kaya nangyayari yung ganun. So kulay lang naman yan mga kalapatids. Yung bloodline yan is nandiyan pa rin. So bakit nagiging damulag? Bakit nagiging damulag siya? So kung mapapansin nyo mga kalapatids dyan, pag isa lang yung napisa, natural, magiging botsyog yan. Kasi dalawa yung nagsusubo. Dalawa, yung hen at saka yung cock. So kaya sagana siya sa pagkain. Kaya nagiging botsyog siya, unlike dun sa dalawa yung napisa. So may tendency pa nga na magiging lampayatot yung isa. Lalo pat mahina gumalaw, so hindi siya nasusubuan, hindi siya ganong nasusubuan. May tendency na mabansot. So ito ngayon, itong anak ng Beckart natin is nagiging red check. So samantalang yung Beckart is light gristle. Tapos yung hen is checkered. So ang lumabas is red check. So hindi na tayo nagtataka dyan. Talagang ganun. Nangyayari talaga yan sa mga kulay ng mga inakay. So botsyog na siya, malaki na siya, oh. Kumbaga bumaba na siya dyan sa pugad. Ibig sabihin may tendency na mangingitlog na naman tong hen. So patutukain natin. So ang patuka natin dyan mga kalapatids is tatlong klase. Kaya botsyog na botsyog yan. Ang una natin dyan na patuka is bibigyan natin yan mga kalapatids ng birdseed African. So birdseed, ito yung mga birdseed, yung pino mga kalapatids. So kaya nagiging malusog yan. So yung birdseed muna ang inuna natin. Tapos so susundan naman natin mga kalapatids ng Integra 2. So yung pino, so para yun sa inakay. And then bibigyan na natin siya ng breeder mix. Itong breeder mix, ito yung magsisilbing pagkain ng mga breeder. So yan, siyempre hahaluin natin yan mga kalapatids. Hahaluin natin yan. So ayan mga kalapatids, natuka na si Turbo. So mga ilang araw na lang, mabilis lang lumaki to mga kalapatids. So ilalagay na natin siya sa viewing.
So pagka ganyan, bumaba na siya, may tendency na nangingitlog na naman tong hen. So malamang tinulak na yan. So alam naman nila yan kung pwede nang bumaba. So tinulak na yan pababa. So yan, sasarili na mga kalapatids. Tumutuka na. So wag na tayong magtaka sa mga bago dyan pagka yung puti nagpisa or nag-inakay ng itim, or yung itim nag-inakay ng puti. So nasa ano kasi yan mga kalapatids, nasa ancestor, kanunuan nila, kaya ganyan. So nangyayari yan dahil sa mga in-infuse na mga ibang bloodline or in-outcross. So pagka hindi ikaw yung pinagmula ng breeding, ganyan nga mangyayari. Pag ikaw mismo yung nag-breed, so natural malalaman mo kung anong kulay yun ilalabas. Kaya yun lang. So magtaka ka siguro kung yung naging inakay is parrot. Diba? So kalapati pa rin yan. So yung kulay lang ang pinagkaiba dyan. Yung bloodline is nandyan pa rin. Wala namang problema dyan mga kalapatids. Sa kulay lang. Yung bloodline is nandyan pa rin. Okay, yun lang muna mga kalapatids. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.